Hindi naghahanap ang Diyos ng malaking halaga. Tandaan po natin yan. Hinahanap niya ay pusong tapat at handang sumunod. Kapag inilagay mo ang Diyos sa unahan ng iyong pananalapi, hindi ka niya pababayaan. Ang aking pong text ay matatagpuan sa Book of Malachi chapter 3 verses 8 to 10. Malachi chapter 3 verses 8 to 10. Sabi dito, ang tanong ko naman, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikapu at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukin ninyong ibigay ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. At tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na mapagpala, Ikaw ang may-ari ng aming buhay at Ikaw ang may-ari ng buong sandaigdigan. Kaya naman maraming salamat po sa mga oras na ito. Salamat sa mga salita na inyo pong ihahayag ngayong umaga. Nawa ito ay maging magsilbing pagpapala sa bawat isa sa amin at ang lahat ay magpagpala nito. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hello! Ang atin pong tema ay stewardship of finances. Nung nakaraang linggo, si Pastor Andro ito ay kanyang tinakel itong about sa stewardship. So sa akin po ngayong topic ay stewardship of finances about tithes. Ayan. So pagdating dyan, marami yung mga kapatiran natin, nakikita ko, bago pumasok dito ay doon na muna pumupunta sa lagayan ng sobre. Yan. At talagang sila ay, nakita ko, sabi ko, ang galing naman, bago pumasok dito sa loob, ay kinukuha na kaagad yung kanyang sobre para sa tithes. So sa Kanduyong, di ba, nasabi ni Pastor Andro, nung nakaraan, nabanggit niya, kasi si Pastor, ano ba ngayon, sino yan? Yung pastor ng Kanduyong, si Pastor John Hernandez, ay nag-post ng 3 years na hindi naghahamon sila, no, ng tithes, hindi nakasama sa programa, at dito rin, kung hindi ako nagkakamali, 10 years yung nabanggit ni Pastor Andro. Buhat nung siya ay nandito, ay hindi nakasama sa programa, ang tithes and offering. Amen. Sa akin, sa Health of Zion, hindi pa po pwede kasi ay, kung totoosin, wala pang dapat doon na tithes and offering kasi ay i-reach out pa lang po natin mga tao doon. Wala pang masyadong member. Yung member doon, yung member din dito. So, hindi pa po ako pwedeng wala ng paghahamon. No? So, ibig sabihin, dito, halos 10 years na hindi naghahamon ng tithes and offering. So, sa ngayong umaga, hamong-hamon na ang mga taga dito. Amen! Ang mga taga-Udjongan patungkol sa tithes. Parang walang naimik. Mayroon pong isang pastor sa kanyang simbahan. Mayroon din ganito, nagpa-plan din ng patungkol sa mga yung itong mga topics sa isang taon. So, ibig sabihin, mayroong kasama doon na talagang sa tithes and offering. Minsan, naghamon yung pastor dahil yun na yung time na paghamon niya, dahil yun na yung tema nila. Naghamon yung pastor doon yun yung message niya, sa congregation niya, about sa tithes and offering, sa pag-iikapo at sa pagbibigay. Alam niyo po ba, pagkatapos ng pastor na magmensahe, mga ilang araw pinatawag si pastor at yung assistant pastor.
imitingon daw. Ay, imagine, member mo lang, imitingin ka ng member mo, yung pastor. Kala naman ng pastor at saka ng assistant niya ay blessing. Ay kasi naghamon ka ng tithes. Ay baka magabigay ito ng blessing. Ay pag ano pa lang ay, sige, pangamuyo. Ay, pangamuyo doon sa assistant. Pagka ano ay, siya na nag-meeting sa amin, 3 lang kami. Sabi ay, Pastora, ikaw siguro ako siguro yung nasabi mo doon sa message mo nung linggo na magnanakaw. Ha? May binanggit ba akong pangalan? Hindi mo nga sigurado na ikaw yun dahil sabi, baka ako yung iyong sinasabi doon sa iyong message na ikaw yung magnanakaw. Ay di ba dito naman talaga sa Malakay nakalagay doon, ninanakawan ba ako? Ninanakawan niyo ako? Ay mga illustration about sa magnanakaw. Ako yata yung sinasabi mo, pastor. Na ako yung magnanakaw sa message mo. Bakit sinabi ko ba? Sabi ng pastor, sinabi ko ba na ikaw yung magnanakaw? Pangalan mo ba? General ang Bisaya o ang salita ng Diyos ay generally. Hindi tayo nagtutukoy, nagpipersonal dito. Amen. So sana pagkatapos ng message ko, ay walang magpatawag sa akin. Pwede kung bibigyan ako ng blessing. Biro lang. Amen. Kaya, ngayon, so ang tithes ay ang pagbibigay na ika-10 bahagi ng ating kita o ani para sa gawain ng Diyos. Ang ika-10 o tithes ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa ating puso, katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Maraming tao ang gustong tumanggap ng pagpapala, pero ayaw sumunod sa prinsipyo ng pagbibigay. Sa Malakay chapter 3 verses 8 to 10, malinaw na ipinapakita ng Diyos na ang tithes ay bahagi na ating pagsamba at katapatan sa Kanya. Amen ba? Okay, parang kaunti. So, stewardship of finances ay ang tamang pangangasiwa ng perang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos at tayo ay katiwala lamang sa lahat ng kaya't dapat gamitin ang pera na may katapatan, may karunungan, at may layunin para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. So yan po ang tayo dapat ay napapagkatiwalaan doon sa mga binibigay sa atin ng Diyos. So itong tithe ay akin, mayroon po itong ang tithe po ay mayroong 5 letter. So ito po ay isahin natin ngayon. Amen. So, tithe, siyempre ang una ay letter T. Ang letter T po ay trust God with your treasure. Amen. Trust God with your treasure. O pagkatiwalaan ng Diyos sa iyong yaman. Wow, sabihin mo sa iyo sa sarili, mayaman ako. Ang pagbibigay ng ika-10 ay tanda ng pagtitiwala sa Diyos. Yan yung tanda ng pagbibigay ng ika-10 natin, yan ay pagtitiwala sa Diyos. So kapag nagbibigay tayo, ipinapakita natin na ang Diyos ang ating source at ang provider. Alam naman natin yan. So ang Diyos ay may-ari ng lahat. Maging ang ating buhay, siya ang nagmamay-ari. At kahit anong meron tayo sa ating mga sarili, yan ay sa Diyos lahat ng galing. Siya ang nagmamay-ari niyan. So ang ika-10 ay ang pagbabalik lamang sa Kanya kung ano yung ibinigay sa atin na mga blessing. So, mayroong pastor na naman, magkapit bahay ng kanyang member. Ay si pastor,
pag nagluluto, araw-araw ng ulam, sinasandukan si member, para baliktad, no? Sinasandukan si member. Araw-araw yon. Ba, gulay, ulam, basta may sandok si member. Minsan, isang tanghali, naamoy ni member yung, parang ang sarap ng ulam na niluluto ni pastor. Di ba pag nagluluto ng ulam, kapitbahay ay amoy na amoy. Amoy adobo. Sabi ng member sa isip-isip niya, wow, ang sarap na naman ang ulam ko ngayon. Siyempre alam niya, ang alam niya siyempre ay sasandukan siya. Kasi ay walang paltos yung pagbigay ng ulam. Alauna na, wala pa. Gumabi na, wala pa rin. Nga si member, si Ara, bakit kaya wala, hindi ako binigyan ng ulam ni pastor, ang sarap pa naman, baka kaya hindi ako binigyan ng masarap. Di ba? Kinabukasan, umagang-umaga, pumunta siya kay pastor, nagpaparamdam. Sabi niya, Pastor, parang sarap ng ulam mo kahapong luto. Parang hindi ako bumibigyan kahapon. Sabi ni pastor ay, paano nga rin kita bibigyan? Yung mga mayukong na binibigay ko sa iyo, hindi mo na binabalik. Wala na akong masidlan. O, di ba? Ubos na yung mayukong ko, nasa iyo lahat, hindi mo binabalik. Nakuha niyo po? So, ang pagbibigay ng ikapo sa Diyos ay pagbabalik lamang natin sa Diyos. Amen? Dahil tayo ay binless ng Panginoon, binibless niya tayo sa ating mga hanap buhay, dapat lang na ibigay talaga yung 10 bahagi para sa Diyos. Kaya, paano ibabalik ni Lord? Di ba? Paano magbibigay iloy si Lord kung hindi ibabalik yung mayukong? Di ba? Paano magbibigay uli? Bigay ng bigay ng bigay. Hindi naman binabalik yung para sa Diyos. Di ba? Kaya yung napaano rin yung member ayaw nga pala, nasa kanya na lahat yung wala nang lalagyan. So, ang taong marunong magtiwala ay hindi natatakot magbigay. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, ang taong marunong magtiwala ay hindi natatakot magbigay. Ayan. Kaya, alam niyo po ba, mas masarap magbigay lalo na yung parang ang sakit, no? Doon sa bulsa, yung parang ang sakit pakawalan, mas magandang magbigay pag parang ang bigat yung bibigay mo. Alam niyo po ba, mayroong isang pastor na may binigyan yung kapwa pastor niya na nakikita na walang motor. Binigyan niya yung pastor ng motor, kahit second hand dyan. Pero inayos talaga niya yung motor kasi yung pastor na yon may-ari ng shop. Ay mapunta yung pastor na yon na nakikiusap pwedeng pautang ng paggawa ng motor kasi ay wala siya lang magamit. Ay sabi ng pastor ay bakit ka pa magapagawa niyan, ay abang baldado na yan, kahit gawin ng gawin ay magagastusan ka lang. Tapos yung pastor na yon habang nagabiyahe, kinakausap ng Diyos. Ibiginin mo na lang yung bagong mong biling motor. Pagdating sa kanila, kinausap yung mga anak at yung asawa. Ibibigay natin kay pastor ganyan yung motor. Ay supportive naman yung asawa. Yung mga anak, may isang anak na yun ang gumagamit ay tong anak ay, "Uy,
Ba't mo ibibigay yung gagamit? Ay, mas deserve ni pastor yon. Sabi ni pastor, mas deserve. Ikaw, pupunta ka lang kung saan-saan. Makuha ka lang ng gasolina dyan. No, kung saan-saan mo lang dadalhin yung motor. Ibigay na lang doon sa deserve. Kasi gagamitin yon sa may-ari sa gawain ng Diyos. Sabi nung pastor na magbibigay, Lord, ibibigay ko ba ito? Sabi nila, nangusap yung Lord. Ibigay mo. Papalitan ko ng 4 wheels. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Pero wala pa yung 4 wheels. Binigay. Alam nyo ba, bakit tayo maghahangad pa ng kapalit noon? Nung binigay natin, binless na nga tayo ng Diyos, di ba? Binigay na sa atin ng Diyos yun, hindi na tayo kailangan na maghangad na ibabalik pa ng Diyos sa atin yun dahil na-bless na tayo. Yun ay pagbabalik lang natin sa Diyos. Amen? Kung ano yung tanggap natin sa Panginoon. Hallelujah! Parang magsasaka na nagtatanim ng binhi, kahit nawala sa kanyang kamay ang binhi, alam niyang babalik ito na mas marami. Ganon din ang tithes, hindi nawawala, itinatanim ito sa kaharian ng Diyos. Yung seed faith, ayan, dito sa seed faith, sino po yung dito? Ng pledge? Ayan. Di ba may mga pledges tayo dito sa ating parsonage? Alam niyo po ba, mas kailangan ko sa Hills of Zion ang budget. Yung time na naghahamon dito at nagpalista, di ba, binigyan tayo ng mga papel kung magkano yung pledge mo. Abang lakas ng loob ko, kahit wala akong alam ko. Alam ko naman na mayaman ng Diyos ko. 20,000. Ay kung doon ko ibibigay sa Hills of Zion yon, malaking bagay yun doon. Dahil kami nagapagawa ng building doon. Pero hindi yun ang inisip ko. Dahil yan ay parang pinakang tanim natin para aanihin din natin. At habang nag-pledge ako, nakabigay muna ako ng 10,000. May utang pa ako, Lord. 10,000 pa. Sabi ko, magbibigay ulit ako ng 5,000. 5,000 na lang. Kasi pinangako natin yun sa Diyos. Hindi naman kay Brother RJ. Hindi naman sa ating mga kapatiran. Hindi kay treasurer. Hindi kay pastor. Kundi sa Diyos pag tayo nangako. Ay yun ay ibibigay talaga natin. Amen. So yung time na yun, praise the Lord. Ang Hills of Zion po, kung makikita ninyo, nakasalamin na yung front. At yun po ay gumastos ng 100 plus. Salamat kay Brother Howell. Nagbigay muna kami ng 50,000. Yung the rest, napunoan na po namin noong nakaraang buwan. Amen. At alam niyo po ba, never akong naghingi ng tulong sa mga taga-Udjongan. Naalaala niyo ba, naghingi ako sa inyo? Humingi ba ako ng tulong sa inyo? Never. Kahit kay Pastor Andro, kahit sa church dito, madaming nagsasabi, wow, ang ganda na ng simbahan nyo kahit hindi pa tapos ha. Ano ang nagpapagawaan yan, Udjongan? Hindi. Bakit naman ako mag-aasa? Kaya nga nilagay ako ni Pastor Andro dyan para ako ang mga siwa. Dapat walang tithes in offering ang Hills of Zion. Dahil naabutan ko ang Hills of Zion, mga bata lang tinuturuan nila. Walang masyadong adult, pero ngayon halos puro adult. Nagpasya ako, buhat nang ako ilagay doon, maglagay tayo, magkuha tayo ng tithes in offering dito. At kaming pamilya, yung tithes namin doon binuhos. Salamat sa Diyos, sa 6 na buwan, hindi ako nagbigay, hindi ako nag-report ng financial namin dito sa Udjongan. Nakiusap ako kay treasurer, magbabayad muna ako kay Brother Howell. Salamat sa Diyos. Dahil ginamit si Brother Howell. At buwan-buwan lahat ng tithes namin ay sa kanya pumupunta. At salamat sa Diyos, natapos din po. Amen!
At yung kabila na naman, ang papasalamin natin. Dahil sa mga tithes and offering. Dahil sabi nga dito sa binasa natin, para may magamit sa gawain ng Diyos. Kahit po sa mga pag kami nag-Thanksgiving, hindi po ako humingi ng tulong sa taga rito. Conforme na lang si Pastora Tess, akin ang yung panghimagas. Pero ang hinahamon ko po ang aking nasasakupan. Inuunti-unti ko sila naturuan. Pero unti-unti lang po, hindi yung pwedeng biglain. Pero sa inyo, kailangan na ang matigas na salita, matigas na pagkain, karne. Sana walang magpatawag sa akin mamaya, bukas. Pero kung papatawag niya ako, dapat mayroong kumkum. Peace bomb. Pagsiling. Ayan. Kaya, sabi nga ay, trust God with your treasure. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10 ay honor the Lord with your substance. Pangalawa, letter I. Integrity in giving. Yan. Katapatan sa pagbibigay. Sabi sa Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Matinding tanong ito. Ipinapakita nito na seryoso ang Diyos sa katapatan ng kanyang mga anak. Ang tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. Amen. Noong ako po ay bago pang mananampalataya sa amin sa Marinduque, ay nag-attach po ako. Nagabigay ako ng pagbibigayan sa pagbibigay. Hindi masasabing tithes yun. 20 pesos, 10 piso. Ay, sa tuwing naghahamon yung pastor, at minsan ay parang nagkukwentuhan kami, magkaano ba kami ng pastor namin noon? Sumalangit na ang kaluluwa, pero nandun sa langit na yun. Okay, sabi ay, Sister Maripe, kasi nalalaman din ba niya na yung asawa ko ay nasa fishing boat, nakakalamak-lamak din naman ng huli, ay 20 pesos, Sister Claudette, sa tithes and offering, 20 pesos. Means, ay narinig ko, naghahamon. Sabi ng Diyos, ibigay ninyo sa akin, di ba? Nang buong buo. Kaya, doon sabi ay, will a man rob you? Sabi ko, nakukonsensya ako. Sabi dito sa Malakay ay, ninanakawan daw. Ninanakawan. Yung siguro yung nagsabi yung member na ako, siguro natukoy mo na magnanakaw doon sa message mo, no? Yan. So, kaya, ang pagbibigay ay hindi pakitang tao, kundi pagsunod. So, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi lang sa halaga. Naalala nyo yung balo na nagbigay yung maliit lang siyang halaga, pero yun ay yung kanyang ikabubuhay na, yung binigay. Pero yung iba, di ba nga ay, nilaladlad-ladlad pa. No? Saan natuwa ang Panginoon? Doon sa babae na nagbigay ng napakaliit, pero yung buong ikabubuhay niya ang binigay. Kaya napiplis ang Panginoon sa atin. Maliit man o malaki yung binibigay natin, kung yan ay mula sa puso natin at tapat tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon, napiplis ang Panginoon sa atin. Amen! Kaya, yun yung katapatan sa pagbibigay. At pangatlo, letter T, test of obedience. Ito na. Yung sabi ko kanina na ako ay nagbibigay lang ng 20, ilang buwan na, ilang taon na, ganun lang bigay ko.
20, pero kumikita naman kami. Meron pa nga kaming tindahan, meron pa nga, asawa ko ay may trabaho din. Pero pag ako ay nagabigay, 20, malaki na sa akin yung 20. So itong test of obedience, yung pagsubok ito ng pagsunod natin. Dahil ang Diyos ay naghahamon sa atin na sabi niya ay, prove me now, herewith. Subukin ninyo ako. Amen. Hinahamon tayo ng Diyos ngayon. Subukin ninyo ako. Sabi yan ng Diyos. Kaya noon, parang maganda rin yung pag mayroong mga naghahamon, no? Naririnig tayo at nababasa natin na isinasabuhay natin. Nahiya ako sa Diyos. Lord, sabi ng Diyos ay, subukan mong gawin yan. Diba? Kinagabihan, linggo, kinagabihan, nagpalaot ang aking asawa. Sa fishing boat siya, makinista siya. Nakakuha ng napakaraming isda, ilang banyera, ay porsyentuhan siya doon. Noong 1999, malaking halaga na, ang 800 na tithes. Ibig sabihin nun, isang gabi lang, naka 8,000 ang asawa ko ng kita. Isang gabi lang yon. Tapos pag linggo, kahihiya sa Panginoon, no? Mabigay ako ng 20. 8,000. Ibig sabihin, 800 yon. 800 ang tithes ng 8,000. Pakalinggo. Yung sobre ko, nilagay ko yung 1,000 plus kasi may iba pang income na iba eh. Nangingilig yung kamay ko for the first time. Magbibigay ako ng ganitong halaga. Nangingilig yung aking kamay, pinagpapawisan ng malamig. Lagay ko, Lord, sabi mo, subukin ko ikaw ay. Sige, lagay. Naghamon na sa tithes and offering. Gapanguyop ako. Nakapikit ako. Lord, sa'yo na yan. Alam niyo ba, kinagabihan uli, pagpalaat ng asawa ko, mas marami pa uli ang nahuli. At ang ginawa ng asawa ko, pinilian si pastor ng malalaking isda at dinala kahit malayo yung simbahan namin. Amen! Yung pastor namin hindi na naghahamon ng ang kanyang ulam ay latoy na sitaw. Amen. Hallelujah. So, yan ay aking experience. Yan. So, kaya, yung test of obedience yan, i-test po natin yung, kung hindi pa natin nagagawa. Kasi ang Diyos, hindi yan nagsasabi ng mali. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay tama at wala tayong pag-alinlangan na sumunod sa Kanya. Kung ano yung sinasabi niya. So, ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa mga dahilan. Ay, meron akong bibilhin. Ay, ako may nagpagawa ng bahay. Ay, ako ay merong magabayad ako ng aking cellphone. Magabayad ako ng kuryente. Magabayad ako ng ganito. Di ba? Minsan, nagiging dahilan natin. Marami tayong nagiging dahilan. Kaya hindi natin naibigay ng buong buo yung ating mga ikapo. Hindi tayo nakakasunod sa ating Diyos. Subukin natin ang Diyos. Sundin natin ang Diyos. Kung ano yung sinasabi niya, siya ang bahala. Amen. Kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon. Kaya doon natin makikita kung nakapag tayo, doon matitest natin ang Panginoon. Doon sa pagsunod natin. Ang pagsunod kasi ay mayroong kasamang pagpapala. Amen. May kasamang pagpapala. So, parang ano lang yan, yung parang bata na sumusunod sa magulang, kahit hindi niya lubos maintindihan, sa huli makikita niya na rin na para rin pala sa kanyang kabutihan ng mga utos. At kung hindi po siguro ako sumunod doon sa salita ng Diyos at doon sa mga pastor na pinagdaanan ko, hindi niyo siguro ako makikita sa harapan na ito. Hindi ako makakapagturo patungkol sa tithes.
at hindi ako makakarating sa aking sitwasyon namin sa buhay ngayon. Na noon, para kaming mga NPA, kung saan-saan lang po kami tumitira. Ang dami ng utang. May utang sa Taytay, may utang sa may utang sa card, may utang sa Bombay, may utang sa asa. Wala ka ng pag-asang makaahon, talaga. Ang Bombay ay hindi pa mamatay yung ilaw sa umaga ay nandiyan na. Hindi ka pa naliligo, sabi ko. Nandito ka na? Ay, hindi na ako ligo. Sayang tubig. Sabi ng Bombay. Lahat po ng utang na yan, napagdaanan ko yan. Wala akong pinatawad. Halos ako po ay nalumubog na sa utang. Pero minsan, ako po ay nagatinda ako ng banana Q, kamote Q, barbecue, lahat ng Q, pati thank you, tinitinda ko. Pero ibabayad ko lang sa utang. Hallelujah. Minsan, ako po ay nagtitinda. Meron po dito sa basket, dito sa kabila. Meron po ay sungoy pa. Ay sa bukid ay pag naulan ay mahanlas, madulas. Ay siyempre, mataktak yung aking mga paninda. Dadalhin ko pa yan doon sa mga bahay-bahay, makikiusap pa ako. Mabili ka? Ay hindi muna, wala kaming pera. Ay pa utang. Ay ate, anong klase ka, Lord? Sinubukan ko ang Diyos. Nakipaghamunan ako sa Diyos. Panginoon, magiging tapat ako sa iyo. Alisin mo lang ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Ano kaya, Lord, kung ako na nagpupunta sa mga tao-tao at nagtitinda, baliktarin mo. Sila ang pumunta sa amin. Sila makikiusap sa amin. Alam niyo po ang Diyos, nakikinig kapag tayo ay sumusunod. Pag tayo ay tapat, umiyak talaga sa Panginoon. Alisin niyo na po ako sa card, alisin niyo po ako sa Taytay sa Kauswagan, alisin niyo po ako sa asa, alisin niyo po ako sa Bombay. Hindi po yun inalis agad-agad lahat, inot-inot, unti-unti. Hindi ko po sinabi ngayon na wala akong utang, ha? Mas malaki utang ko ngayon, pero hindi doon sa mga gano'n na marami mararaan. Lahat ay yung pag mayroon ka doong babayaran na last payment mo na, mautang ka doon sa isa. Pag last payment mo doon sa isa, mautang ka na ulit sa isa. Kaya hindi ka na makakaahon. Di ba? Kasi sa negosyante, hindi pwede rin ang walang utang. Di ba, Brother Howell? Yan. Kaya, may utang din ako. Pero, itong nakaraan ko na itong utang na ito ay pinawala ko sa Panginoon. Alam niyo ba ng pandemic, marami ang nagsasabing ang hirap, pero hindi kami naghirap. Simula ng pandemic, doon po kami binless ng Panginoon. Dahil sumunod ako. Binigyan niya kami ng maliit na tindahan. Hanggang sa nakalipat kami dito sa bayan, sa Dapawan. Alam niyo po ba yung panalangin ko sa Diyos na baliktarin mo, Lord? Diyan po sa 7M Motor Repair Shop, paggabi po, kahit gabi na, ay meron pong masabi na magapabulkanize. Ay kahit matulog na yung asawa ko, gisingin ko pa, magamakaawa, doon pa ako sa San Andres pumapauli, ay sige na naman po. Sila yung nakikiusap sa amin. Ay pahangin naman po dyan, 5 piso isang hangin. Sa maghapon ay, di ba? Ay may magpagawa ng mga motor, mayroong mga sila yung makikiusap. Kaya yung noon panalangin ka sa Diyos, Panginoon,
yung sitwasyon ko ngayon, baliktarin mo. Sa halip na ako ang pupunta sa mga tao at magbebenta, sila ang pupunta sa akin at makikiusap sa amin. At yan po ang nangyayari sa... Hindi po ako nagmayayabang. Ang pinagyayabang ko dito ay ang ating Panginoon, sapagkat pag naghamon ang Diyos, totoo yung kanyang sinasabi. Amen. Integrity in giving. Test of obedience. And then yun yung pangatlo na, no? Pangatlo na tayo, test of obedience. At ang pang-apat, matatapos na. Maaga pa, maya-maya. Letter, H, ang gagaling. Heaven's windows open. Ayan. Sabi dito, binuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit. So kapag may pagsunod, may overflow of blessings. Sabi doon sa Malakay, anong sabi doon? Subukin niyo ako. Pag hindi, binuksan ko ang mga. Kaya nga pagbasa ko kanina ay, diiniinan ko yung mga durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Hindi lang po isang bintana, hindi lang dalawa, marami yung bubuksan ng Diyos para magbuhos ng pagpapala. I-open niya yung lahat ng mga durungawan sa langit para tayo po ay makatanggap ng nag-uumapaw na pagpapala. Amen. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Tayo lang ang nagkukulang, no? Kayang buksan ng Diyos ang pintuan ng oportunidad ng bawat isa sa atin. Tong pandemic na sabi ko sa inyo, yun yung oportunidad na nangako ako sa Diyos na magtatapat ako sa Kanya sa pagbibigay at maglilingkod sa Kanya hanggang sa naging pastor po ako. Hindi po nyo natatanong, ako po ay nagpastor, ay nag-aral po ako, ay 40 years old na po ako. Pagkapanganak ko po doon sa bunso ko na nandyan na ginagamit ngayon sa media. Sino makakapagsabi? May mga apo na ako, nag-aral pa ako sa paaralang Biblia. Magkasabay ng mga anak ko nag-aaral ng college, nag-aaral ng high school, elementary, may pasusuhin, mayroon pang mga apo. Pero ako'y nag-aaral sa Bible school, tiniis ko. Pang matrikula. Salamat sa mga ibang nag-sponsor. Dahil ang Diyos, alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Binubuksan niya ang durungawan ng mga kalangitan para ibuhos ang masaganang pagpapala. Noong sa Davao po, alam niyo po ba, ang dala ko lang na pera, 6,000 plus. Ang siningil po sa akin sa hotel, 4,700. Sino magaling magkwenta, magkano na lang yung tira? Yung aking mga kasama, sunod-sunod lang ako, sige kag pamaraka. Hindi ako nagapahalata. Ba't ako magapahalata? Anak ako ng Diyos, mayaman ako. Hindi ako nabili. Hindi na ako magabanggit ng pangalan, ha, kasi baka mayroon ako hindi mabanggit, magkahili-hili. O na palang sampa namin sa pier, kain na kami, McDo ba yun? Sabi ay, di ako'y nagatingin-tingin, yung pinakamababa ang hinahanap ko. Kasi ina-budget ko yung kwarta ko. Mayroon ako katabi, kapatira natin. Ano sa'yo, pastora? Gusto mo yun, oh? Sige, ako magabayad. Praise the Lord. Di nakalibre. Punta na naman kami doon, nag-tricycle ba kami doon o taxi? Pastora, bayad ka na. Wow, thank you Lord. Kada kain, libre ako. Namimili sila doon sa pinupuntahan namin, kami ay kasi maagap kami, ay siyempre nagliwaliw. Nag-round Davao. Namimili sila ng yung mga bilihin bagay, may mga bag, kung ano-ano.
Kunyari lang ako pilipiling ganyan na. Nagkasabay pa yung dalawang kapatiran natin. Pastora, pili na, ano sa'yo? Ay, dalawa. Sabi ko, gabigay na itong isa. Ay, hala, kukunin ko na lang kasi wala akong pambili ng pasalubong doon sa nagpabaon sa akin ng 1,000. Di na idamay yung aking assistant. Wala akong gastos. It all you can. May naglibre. Hindi nga nabawasan. Binalik ko pa yung sukli ko doon sa 6,000 plus, doon sa 4,700. Amen. May pera naman po ako, marami sa GCash. Kaya lang po, mayat maya, nagtatawag yung aking mga tao dyan sa tindahan. May babayaran kang ganito, may babayaran kang ganito, i-GCash. Hindi ko naman po pwedeng gastusin yun doon dahil pang negosyo yun. Amen. Pero, yung karanasan ko sa Davao talaga, nakaka-amaze ang Panginoon. Nalungkot ako dahil ako dati yung nagbibigay. Doon sa alam ko mga pastor na medyo wala. Pero nalungkot ako, hindi ako nakapagbigay. Yung dating binibigyan ko noon, sila yung nagbigay sa akin. Although hindi ako nagsasabing wala akong pera, pero ramdam nila at hinihipo sila ng Diyos. Oh, may nagbigay ng 500, may nagbigay ng 200. Ganon. Kaya ang Diyos, tapat talaga pag tayo ay tapat sa Kanya. Amen. Pinapasagana niya. Talagang binubuksan niya yung mga durungawan ng langit para ibuhos sa atin ang masaganang pagpapala. So, ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. So, hindi lang sa financial blessing. Tandaan niyo po, hindi lang po sa financial blessing yan. Mayroon ding peace. Ayan. Mas maganda, mga anak ng Diyos, mayroong kapayapaan. May pera na, anak pa ng Diyos, payapa pa. Amen! May pera na, anak pa ng Diyos, may kapayapaan pa. Na kahit marami kang pera, hindi ka natatakot na hold upin ka. Amen! Dahil payapa ka na mayroong Diyos na nagbe-bless sa iyo. Nandun yung kapayapaan. Ano pa? Yung favor. Yung pabor ng Diyos. Alam niyo po sa negosyo, hindi maiwasan na mayroong nag-iinggit-inggit dyan, lalo pag nakikitang pinagpapala ka, maraming bumibili sa'yo, talagang nakikita na doon sa nagsimula ka lang sa maliit, ay bakit ay lumalago? Dahil nga tapat ka sa Diyos. Sa business, talagang hamon na ako dyan. Kung sino pa yung walang tax, siya pang matapang sa'yo. Matapang pa. Kita na nga yung lahat ng aking doon sa harap ng tindahan ko, mas matapang pa sa'yo. Di ba? At sisiraan ka pa. Pero alam niyo po ba, kahit napakarami ng mga ganyang tao sa paligid namin, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng pagpapala ng Diyos sa negosyo namin. 1, 2. Ayaw ko nang sundan nga ni kasi ay marami nagagalit sa akin. Actually, nagagalit lang naman sa akin yung kapwa ko, negosyante. Sabi ko nung minsan, bakit kayo galit na galit sa akin? Kasalanan ko ba pagpalain ako ng Diyos? Hindi ko kasalanan na pagpalain ako ng Diyos. Kaya, ang kalangitan ay binubuksan ng Panginoon para sa mga tapat na anak niya at ibubuhos ang mga pagpapala. Sabi ay, I will open you the windows of heaven. So ang ulan ay hindi mo mapipigilan kapag bumukas ang langit. Ganon din ang pagpapala ng Diyos sa taong tapat sa Kanya. Amen. Kahit minsan nakakaranas tayo ng parang kinukulang,
pero nagpo-provide agad ang Panginoon. Kaya yon, heavens, windows open. And the last, letter E. Experience God's abundance. Experience God's abundance. Mararanasan ang kasaganaan ng Diyos. Ang tithes ay hindi yan kabigatan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang tithes ay hindi kabigatan. Hindi yan pabigat sa atin. Kundi yan ay isang pribilehyo. Habang tayo ay tapat, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Ang mapagbigay ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Ang mapagbigay ay nagiging channel of blessing. Ang tunay na yaman ay sa presensya at pabor ng Diyos. Diba? Tayo nagiging channel of blessing tayo. Kahit ano yung maibigay natin sa kapwa natin, kung anong meron tayo, daluyan tayo ng pagpapala. Excuse me. Alam niyo po ba kung sino yung pastor na kinukwento ko sa inyo kanina, na nagbigay ng motor? Ako lang po yun. Napakasarap magbigay. Alam niyo po ba yung pastor? Natutuwa ako doon sa mga dinaanan kong pastor kasi naturuan niya ako sa pagbigay. Si Pastora Maglikyang, yung mag-asawa, kilala niyo po yun? Nandun na rin siya sa kabila. Napaka-giver. Ako po'y nagpasalamat doon sa mga pastor na nagturo sa akin patungkol sa pagbibigay. Dahil kung hindi sa kanila, hindi sila ginamit ng Diyos, hindi ko mararating yung ganitong sitwasyon ng buhay. Dati po talaga, halos wala kaming makain. Sunod-sunod yung anak ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya nga yung pangalan ng aming tindahan ay 7M. Puro M. May bit-bit ako dito, buntis. Ang hirap ng buhay namin noon. Pero naturuan kami ng pastor, sumunod sa salita ng Diyos. Doon namin naranasan ang abundance blessing. Kaya sabi ni Lord, papalitan kita ng 4 wheels. Ay, ang dami naman ng wheels namin. Ilan yung motor namin? 2, di 4 na yon. Yung tricycle namin, 3, 7. Mama, may 10-wheeler na nga ako. Di ba? Pero ang alam ko, totoo ang Diyos pag nagsasabi. Amen. Yung pastor po namin noong nakaraang buwan lang po namatay, yung pinanggalingan ko doon sa Marinduque. Taga-Dagupan po siya. Ilang taon na yung pastors, yung yung convention namin, mga pastor sa Dagupan. Nung nalaman ko po, nagkasakit yung pastor namin. Hindi, kunti lang po ang agwat ng edad namin ng pastor na yon. Siya po ay na-paralyze. Naka-wheelchair lang po siya. Pinuntahan ko po talaga. Sabi ng isa kong kasamahan na pastor ay, ba't pupunta ka pa? Abala lang yan. Padala mo na lang sa GCash. Hindi. Gusto ko siyang makita. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa ganitong sitwasyon. Pinuntahan ko po siya. Alam niyo po ba, naka-wheelchair? Sinalubong ng asawa, hila-hila doon sa wheelchair. Abang iyak niya. Dahil sa tuwa, nakita niya ako. At natutuwa siya na naging pastor na rin ako. Amen. At alam niyo po ba, naalaala ko yung mga turo niya sa akin. Buhat nung sa Dagupan noon, pinapadalhan ko siya buwan-buwan ng pera, pambili ng pagkain, ng gamot. Namatay siya nung nakaraang buwan. Nalungkot ako, hindi ako nakapunta sa Dagupan. Sabi ko doon sa asawa niya, Pastora, huwag kang mag-alala.
tuloy-tuloy ang suporta ko sa inyo. Amen. Dahil tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala. Lalo na doon sa mga nagdaan natin na nagturo sa atin. Huwag tayong magalit kay pastor kung nagtuturo ng salita ng Diyos na pag tayo nasaktan, tayo tinamaan, ipapatawag. Ipatawag nyo, bigyan nyo ng blessing. Amen. Hallelujah. Parang may hugot si pastora, no? Kaya, mararanasan po natin ang kasaganaan ng Diyos. Hindi po ang tithes isang pabigat dahil yan ay pagbabalik lamang natin sa ating Panginoon. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun ang tunay na yaman ay ang presensya ng pabor ng ating Panginoon. Sabi sa Luke chapter 6 verse 38, sino nakakasaulo? Give and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen. Sa amin po, sa totoo lang, kahit napakarami po yung nagsisira sa amin sa negosyo. Naalala ko si Pastora Shirley Pornal, yung dati natin kasama dito, doon sa Hilltop dati. Yung kanyang mga member na iba, nasa akin na po, sa amin na sumimba. Naalala ko si Pastora Shirley Pornal, pag siya po ay dumadaan sa aming tindahan, at sasakay po ba siya sa akin pag kami ay mag-meeting ng mga Diamond Pastors? Ay sabi ko ay habang ako'y naghahintay siya sa akin, nandun siya sa harap ng tindahan namin, nakaupo. Sabi niya, Pastora, kinikilabutan naman ako sa inyo. Bakit? Grabe. Ang dami nang bumibili sa inyo. Pila-pila. Hindi ka talaga pinababayaan ng Diyos kahit napakarami ng mga taong nakapaligid sa iyong naninira sa negosyo mo. Pero pinagpapala ka. Saganang-sagana magbigay sa inyo ang Panginoon hanggang noon, hanggang ngayon. Kahit napakarami na ng mga kalaban na talagang nandoon yung masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Kaya, ang tithes ay trust God, integrity in giving, test of obedience, heaven's windows open, and experience God's abundance. So, tandaan po natin lahat yan, ha? So, maaring minsan, mahirap magbigay. Lalo na kung hindi pa masyadong bukas yung kaisipan natin o pangunawa natin sa pagbibigay. Lalo tigit sa tithes. Hindi naghahanap ang Diyos ng malaking halaga. Tandaan po natin yan. Hinahanap niya ay pusong tapat at handang sumunod. Kapag inilagay mo ang Diyos sa unahan ng iyong pananalapi, hindi ka niya pababayaan. Amen. Yan po ang salita ng Diyos ngayong umaga.